King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 81. Matinding kompetisyon. Si Lord Guanzhen ay lumabas sa liblib na pagmumuni-muni at siya ay personal na darating dito sa loob ng 3 araw. Sumabog ang balita sa Sky Guards Battalion. Maraming kabataan ang naikuyom ang kanilang mga kamao sa pananabik. Sa Guanzhen Province City, Lord Guanzhen ibig sabihin ng ganap na kapangyarihan, siya ay isang maalamat na figure na iginagalang ng bawat cultivator. Sa pag-anunsyo ng balitang ito, ang kompetisyon sa pagitan ng 10 Sky Guards ay naging mas matindi kung saan ang ilan sa nangungunang 10 ay naghahaman sa isa't isa. Walang alinlangan, kung mas mataas ang iyong ranggo sa 10 Sky Guards, mas mataas ang iyong pagkakataong mapili. Ang grupo ng mga kabataan ay tila nabaliw, baliw na naglilinang at naghahaman sa isa't isa, kahit alam nilang halos wala na silang tsansa na manalo. Sa 2 araw na ito, maging si Zhao Fang ay nakatanggap ng ilang hamon. Tinanggap silang lahat ni Zhao Fang at ginamit ang Star Finger para tapusin ang kalaban sa isang galaw. Upang makaakit ng mas kaunting mga problema, inilabas ni Zhao Fang ang kanyang ika-7 ranggo na aura. Ginawa niya ito dahil sa 2 dahilan. Una, kakaunting tao ang haamon sa kanya. Kung ang kanyang cultivation ay umabot sa ika-7 ranggo, siya ay pumasok sa mga yugto ng isang martial master at isang bagong antas. Kahit bigyan mo pa ng 100 lakas ng loob ang ibang kabataan, hindi sila maglalakas loob na hamanin siya. Pangalawa, mas mataas ang cultivation na ipinakita ni Zhao Fang, mas mataas ang tsansa na mapili ni Lord Guanzhen. Hinangaan din ni Zhao Fang ang misteryoso at maalamat na si Lord Guanzhen. Oh my God! Naabot ni Zhao Fang ang ika-7 ranggo. Ang Sky Guards Battalion ngayon ay may isa pang super genius. Ang balita tungkol sa pag-abot ni Zhao Fang sa ika-7 ranggo ay sumabog. Sina Zhao Yufei at Huang Qi ay parehong dumating upang batiin siya. Binabati kita kay Brother Zhao sa pag-abot sa Martial Master. Si Huang Qi ay tumingin ng magalang at humahanga kay Zhao Fang. Ang 3 antas sa siyam na hanay ng Martial Path ay tinawag na Martial Learner, Martial Artists at Martial Master. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang mas mataas na antas, ang kanilang katayuan ay magbabago ng malaki. Ang mga Martial Learners ay ang pinakamababang baitang ng mga cultivator. Ang mga Martial Artist ay hindi lamang may kaunting lakas, igagalang sila ng mga tao. Ang isa ay papasok sa pinakamataas na baitang sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa ranggo ng Martial Master. Kapag may nakarating sa ika-7 ranggo, makakatanggap sila ng mga imbitasyon mula sa alinman sa 13 bansa. Alam kong hindi magpapatalo si Brother Fang kina Fang Hanyo at Lei Kong. Nagningning ang kaligayahan sa mga mata ni Zhao Yufei. Pakiramdam niya ay madaling tanggapin si Zhao Fang na umabot sa ika-7 ranggo at masaya siya para sa kanya. Mula sa isang panlabas na disipulo hanggang sa isang panloob na disipulo, pagkatapos sa isang henyo sa Sun Feather City, naroon si Zhao Yufei at nasaksihan ang kanyang pagbangon. Yufei, sa iyong potensyal, malapit ka nang makarating sa ika-7 ranggo. Ngumiti si Zhao Fang at iniskan ang kanyang kaliwang mata sa katawan ni Zhao Yufei. Ang cultivation ni Zhao Yufei ay umabot na sa pinakamataas na ika-6 na ranggo at siya ay nasa ika-5 na ranggo sa loob ng 10 Sky Guards. Sa gusali sa gitna ng lugar. Meron ng ilang henyo sa Sky Guards Battalion, sana hindi ito mabaigo kay Lord Guanzhen. Bulong ni 3rd Guard. Bagamat madalas siyang nanatili sa gusali, alam pa rin niya ang sitwasyon sa Sky Guards Battalion. Matapos marinig na si Zhao Fang ay umabot na sa ika-7 ranggo, nagulat sina Fang Hanyo at Lei Kong. Gumapang ang oras sa pagtatapos ng 3 araw at mas naging tense ang kapaligiran. Ang ika-9 na posisyon ay nagbabago halos bawat oras. Ang mga hindi hinamon ay ang 3 magagaling na henyo ng ika-7 ranggo, na lahat ay gumamit ng hindi maunahang lakas upang talunin ang kanilang mga kalaban. Huminahon si Zhao Fang at nag-focus sa pagpapalakas ng kanyang lakas sa huling 2 araw. Limitado ang oras ni Zhao Fang, kaya tumutok siya sa Returning Breath Technique at Star Finger, na umabot sa ika-5 antas sa ika-3 araw. Ang Star Finger ay nahati sa 7 antas at ang ika-5 antas ay nagpalabas ng mga pulso ng magandang liwanag sa daliri ni Zhao Fang. Sobrang perpekto. Grabe ang bilis. Ito ang naramdaman ni Zhao Fang habang ginamit niya ang Star Finger.
Sa isang paghinga lang, kaya niyang magpaputok ng 7 hanggang 8 daliri at gawing banta ang mga pag-atake sa ika-7 ranggo. Ang pinakahuling hakbang na one-line Starfinger ay umabot sa kapangyarihan ng ika-8 ranggo at ito ay noong hindi pa niya ginagamit ang Silver Wall Technique. Naiintindihan, darating si Lord Guanzhen bukas. Ang gabi ng ikatlong araw, ang kompetisyon ay mainit na mainit. Sa gabi. Sa wakas ay naabot ni Huang Qi ang ika-9 na ranggo sa 10 Sky Guards at siya ay nanirahan doon. Ngayon, mayroon na siyang 2 pinakamataas na ranggo ng martial arts na umabot na sa mataas na antas at naabot na rin niya ang pinakamataas na ika-6 na ranggo. Sa wakas nakabalik na ako. Nagpakawala ng hininga si Huang Qi at hinamon niya ang numero 8 at natalo niya. Ginawa niya ito dahil masyadong delikado ang ika-9 na posisyon dahil napakaraming tao ang humahamon dito. Kahit na ang pinakamataas na cultivation ni Huang Qi sa ika-6 na ranggo, siya ay nailagay lamang sa ika-8, na nagpatunay kung gaano katindi ang kompetisyon. Zhao Fang, sa iyong lakas maaabot mo ang nangungunang 3. Nagtataka si Huang Qi. Alam niya ang lakas ni Zhao Fang. Kayang patayin ni Zhao Fang ang mga quasi-martial masters noong nasa pinakamataas ng ika-6 na ranggo lang siya at ang huli ay nakatanggap ng maraming battle point pagkatapos ng misyon. Sigurado si Huang Qi na si Zhao Fang ay maaaring maging una o pangalawa. Pumapangalawa siya dahil naabot na ni Feng Hanyo ang pinakamataas na ika-7 ranggo. Sa loob ng 10 Sky Guards, si Feng Hanyo ang una, si Zhao Fang ay pangalawa at si Lei Kong ay pangatlo. Malinaw. Ito ang mga rangkang na ibinigay sa kanila ng ibang mga kabataan, ngunit si Zhao Fang ay nasa ika-10 pa rin sa 10 Sky Guards. Naabot ko na ang ika-7 ranggo, kaya hindi na mahalaga. Isang casual na ngiti ang ibinigay ni Zhao Fang. Hindi mapigilan ni Huang Qi na magbigay ng naiinggit na tingin. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Fang, malaki ang posibilidad na siya ang mapili ni Lord Guanzhen kaya hindi na mahalaga ang kanyang ranggo. Siya ay isang sobrang henyo na umabot sa ika-7 ranggo bago ang 16 na taong gulang. Mabagal na lumipas ang oras. Sa wakas ay dumating na ang umaga at lumabas si Third Guard sa kanyang gusali. Tapos na ang oras. Lahat ng 10 Sky Guards ay sumalubong sa akin dito bukas ng umaga. Sa oras na iyon, personal na darating si Lord Guanzhen para bigyan kayo ng mga payo. Nang marinig ito, ang 10 Sky Guards ay naghiyawan sa tuwa, habang ang mga hindi napili ay nalungkot. Hahaha. Makakatulog na ako sa wakas. Tumawa ng malakas si Huang Qi. Malinaw na gusto ng Third Guard na ang mga kabataan ay nasa kanilang peak state kapag nakikipagkita kay Lord Guanzhen. Nasa sabik din si Zhao Fang. Mula nang sumanib siya sa mata, tumaas siya ng paunti-unti. Nang makapasok siya sa Guanzhen Palace, ang kompetisyon sa pagitan ng mga henyo ay nagpasiklab sa kanyang potensyal at ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang maalamat na figure ng Cloud Country. Nang gabing iyon, matamis na natulog ang 10 Sky Guards. Sa susunod na umaga, ang lahat ng mga kabataan ay bumangon ng maaga, puno ng kapangyarihan. Nang walang tawag ng Third Guard, ang 10 Sky Guards ay pumasok sa gusali sa gitna ng field. Sa loob ng gusali, ang 10 kabataan ay dumating kalahating oras ng maaga. Hindi masama, maaga kayong lahat. Binilang ng Third Guard ang mga taong naruroon at kinumpirma ang kanilang mga pangalan dahil napakaraming pagbabago sa mga ranggo nitong mga nakaraang araw. Manam. 10 tao dito, Feng Hanyo, Lei Kong, Lu Xiaoyu, Zhao Yufei, Huang Qi, Li Ziwan, Zhao Fang. Nang mabasa niya ang pangalan ni Zhao Fang, bahagyang natigilan siya at ang iba pang mga kabataan ay may kakaibang ekspresyon nang marinig nila ito, ngunit walang sino man ang nagtanong sa kanyang lakas. Ta. Sa mga oras na ito, tumunog ang mga yabag mula sa labas. Napabuntong hininga ang 10 kabataan. Bago pa man bumukas ang pinto, isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa kanila. Ang mga yapak ay tila nakatayo sa kanilang mga puso. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, ilang mga figure ang pumasok. King of Gods, Kabanata 82. Lord Guanzhen. Ang mga yapak ay nakapagpatigil sa puso ng mga kabataan. Tanging Third Guard lang ang nakatayo doon na walang ekspresyon. Creaky. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 figure.
Ang nangunguna ay isang medyo makisig na kabataan na may maaliwalas na mga mata at matalas na aura. Siya yon. Nalaman ni Zhao Feng na kilala niya ang tao. Ha! Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Zhao Yufei. Ang taong ito ay ang taong nagdala sa kanila mula sa Sun Feather City, si Ye Linyon. Sa likod ni Ye Linyon ay may dalawang kabataan, ang isa ay nakangiti at ang isa ay walang ekspresyon. Si Nan Gongfan at Bei Moi. Naramdaman ni Feng Hanyo at Lei Kong ang paglundag ng kanilang puso. Bakit sila dumating? Pakiramdam ni Zhao Feng ay nabigla, nakipag-ugnayan siya kina Nan Gongfan at Bei Moi, kaya alam niya kung gaano sila kakilakilabot. Lalo na si Bei Moi na naabot ang pinakamataas na ika-8 ranggo at kayang pumatay ng mga cultivator ng ika-9. Malabo ang 10 Sky Guards kumpara sa dalawang ito. Nandito rin si Brother Ye. Binati ng 3rd guard si Ye Linyon. Natagpuan ni Zhao Feng na ang upuan ni Ye Linyon ay nasa harap pa ng 3rd guard. Si Master Ye ay isang disipulo din ni Lord Guanzhen. Natigilan si Zhao Feng. Sa sandaling ito, nakita niya si Ye Linyon na nakatingin sa kanya, halatang malaki ang pag-asa ni Ye Linyon kay Zhao Feng. Si Lord Guanzhen ay lumabas mula sa liblib na pagmumuni-muni sa pagkakataong ito upang kumpirmahin ang 1 hanggang 2 pangunahing disipulo. Wala na tayong pagkakataon. Nag-usap sina Ye Linyon at 3rd guard. Mga pangunahing disipulo. Bakas sa mga mukha ng kabataan ang mga ekspresyon ng pagtatanong. Walang kakaiba, Master Ye, kami ni Nan Gongfan ay mga panlabas na disipulo. Si Bei Moi lang ang pangunahing disipulo. Paliwanag ni 3rd guard. Panlabas na disipulo. Ang mga alon ng pagkabigla ay lumundag sa puso ng 10 Sky Guards. Si Ye Linyon at 3rd guard ay parehong nasa ika-9 na ranggo at sila ay mga panlabas na disipulo lamang. Nasa ika-8 ranggo na si Nan Gongfan sa murang edad at isa lamang siyang panlabas na disipulo. Tanging si Bei Moi ang pangunahing disipulo ni Lord Guanzhen. Yung Bei Moi ay mas matanda lang sa akin ng 1 taon at nasa peak na siya sa ika-8 ranggo at kaya niyang pumatay ng mga cultivator ng ika-9. Ang mga sobrang henyo lang na tulad niya ang maaaring maging pangunahing disipulo ni Lord Guanzhen. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Sa lakas ni Bei Moi, madali niyang matatalo ang lahat sa Sun Feather City at isa rin siyang pinakamataas na antas na manlalaban sa Guanzhen Province City. Ngunit ang isang henyo na tulad niya ay isang katunggali. Nang tumingin ang mga kabataan kay Bei Moi, nanlabo ang kanilang mga mata. Kung 10 taon na ang nakalilipas, ang mga talento ni Nan Gongfan at Feng Hanyo ang nangunguna sa isang henerasyon, ngunit dahil umiral si Bei Moi, mamumutla ang ibang mga henyo kung ikukumpara. Sa isang pagkakataon, lahat ay tumingin kay Bei Moi ng may inggit, selos at kawalan ng magawa. Sir 3rd guard, may utos si Master na dalhin ang 10 Sky Guard na ito sa Spiritual Martial Hall. Ang taong dumating ay isang Guanzhen Corp na kalahating nakaluhod sa lupa. Mayroong 18 tao sa Guanzhen Corps, ngunit ang nangungunang 3 ay pawang makapangyarihang cultivator. Spiritual Martial Hall. Nagkatinginan sina Ye Linyon at 3rd guard at nakita nila ang kuryosidad sa mga mata ng isa't isa. Ang Spiritual Martial Hall ay isang mahalagang lugar sa Guanzhen Palace at ito ang lugar kung saan nilinang ni Lord Guanzhen. Kadalasan, walang papayag ang pumasok sa Spiritual Martial Hall maliban kung sila ay tinawag. Mukhang nagpasya si Master na kumuha ng ilang mga disipulo. Malaking pagkakataon ito para sa inyong lahat. Mataimtim na sabi ni Ye Linyon pagkatapos ay tumayo at pinangunahan ang daan. Ang 10 Sky Guards ay nakaramdam ng ibang kapaligiran, ngunit alam nila na ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang kanilang kapalaran. 3 taon na ang nakalilipas, magkasama kaming pumasok ni Brother Bei Moi sa Spiritual Martial Hall, ngunit naging outer disciple ako habang siya ay naging core disciple. Huminga ng malalim si Nan Gongfan at tumingin kay Bei Moi sa tabi niya. Nakatayo doon si Bei Moi na walang ekspresyon. Kung babalikan, hindi pa rin maalala ni Nan Gongfan kung paano ito napagdesisyonan, ngunit mula sa araw na iyon, nagbago ang kanilang kapalaran. Kapag sila ay naging mga alagad ni Lord Guanzhen, kahit na sila ay isang panlabas na disipulo, sila ay tatanggap ng maraming mahalagang mapagkukunan upang matulungan silang maglinang. Malapit na, dumating ang lahat sa harap ng isang sinaunang Silver Grey Hall. Ang bulwagan na ito ay mukhang walang laman at patay.
Pagpasok sa bulwagan, wala ni isang figure ang makikita, ngunit mararamdaman ni Zhao Feng ang 3-4 na Guanzhen core doon kung imulat niya ang kanyang mata. Master, nandito na sila. Si Ye Linyon ay nakatayo sa pintuan na puno ng paggalang. Pasok. Isang tunog ang nagmula sa kailaliman ng bulwagan. Ang boses ay tila dumaan sa mga ulap, na walang balak na gulatin sila ngunit ginawa pa rin ito. Ang 10 Sky Guards ay nagpipigil ng hininga at bawat hakbang nila ay tila patungo sa langit. Nakaramdam ng pananabik si Zhao Feng at isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang mata sa kanyang katawan. Sa mga sandaling ito, hindi niya pinangarap na imulat ang kaliwang mata dahil pakiramdam niya ay may nilalang sa bulwagan na sinusubaybayan ang bawat kilos nila. Tata! Tata! Ang grupo ng mga kabataan ay hindi mapakali sa bulwagan. Maging sina Beimoy at Nan Gongfan ay may solemn na mukha. Sa gitna ng malaking bulwagan, isang tao ang nakaupo sa isang futon. Kung hindi ito makikita ng mga mata, hindi nila mararamdaman na may tao. Ang figure na nakaupo sa futon ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng ginto at pilak na damit na hindi naglalabas ng anumang aura. Para siyang commoner. Mahirap paniwalaan ang gayong tao ay ang maalamat na Lord Guanzhen. Master, nandito na ang 10 Sky Guard. Sabi ni Third Guard habang nakayuko. Mabuti. Tumanggaw si Lord Guanzhen habang iminulat niya ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa ikalawang pagmulat niya ng kanyang mga mata ay naakit ang mga kabataan sa walang limitasyong karagatan sa loob nila. Naramdaman ni Zhao Feng na ang casual na galaw ni Lord Guanzhen ay tila nakikipag-ugnayan sa kanyang paligid. Ang casual na paghampas ng kanyang mga kamay ay parang hari na sumenya sa kanila na maupo. Si Ye Linyon, Third Guard, Beimoy at Nan Gongfan ay nakaupo malapit kay Lord Guanzhen, samantalang ang 10 kabataan ay nakaupo sa mga futon alinsunod sa kanilang ranggo. Una ay si Feng Hanyu, pangalawa ay si Lei Kong, pangatlo si Lu Xiaoyu. Ika-10 si Zhao Feng. Master, medyo may mga mahuhusay na henyo sa Sky Guards Battalion. Bulong ni Third Guard. Walang ekspresyon si Lord Guanzhen habang casual niyang sinulyapan ang 10 Sky Guards. Agad na naramdaman ng 10 kabataan na sila ay tinamaan ng kidlat. Sa isang kisap mata, nakita ni Lord Guanzhen ang paglilinang ng bawat kabataan. Naramdaman ni Zhao Feng na kahit na ang kanyang Withering Wood technique ay umabot na sa pinakamataas na antas, hindi pa rin niya maitago ang kanyang cultivation kay Lord Guanzhen. Mas malakas kaysa sa naunang kapalaran, ngunit walang sino man sa inyo ang may pagkakataon na maging aking pangunahing disipulo. Walang ekspresyong sinabi ni Lord Guanzhen na parang normal lang ang sinasabi niya, ngunit nakita ni Zhao Feng ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Pakiramdam ng 10 kabataan ay nahulog sila sa impyerno. Sinabi ni Lord Guanzhen na wala sa mga henyong ito ang pumasok sa kanyang mata. Paano naging ganito? Si Ye Linyon at Third Guard ay parehong nagulat at puno ng hindi paniniwala. Sa kanilang mga mata, kahit na hindi sila mga halimaw na tulad ni Beimoy, may mga henyo tulad ni Feng Hanyu at Zhao Feng na parehong nakarating sa ika-7 ranggo sa gayong murang edad. Master, paano ka makasisiguro kung hindi mo susubukan? Maingat na tanong ni Ye Linyon. Oo, naabot na ni Feng Hanyu ang pinakamataas na ika-7 ranggo at si Zhao Feng ay may mas mahusay na memorya kaysa sa Beimoy. Walang gana na sabi ni Third Guard. Kung tutuusin, lahat ng mga henyo na ito ay inalagaan niya. King of Gods, Kabanata 83. Potensyal sa hinaharap. Sa bulwagan, ang mga kabataan ay nasa kanilang mga daliri. Nagtaas ng kilay si Zhao Feng, tumanggi siyang maniwala na wala ni isa sa 10 Sky Guards ang nakita ni Lord Guanzhen sa isang sulyap lang. Ang 9 na hanay ng martial path ay isang pundasyon lamang. Sa lugar na ito, hindi mahalaga ang lakas, paglilinang at mga kasanayan kung hindi mo maabot ang susunod na kaharian. Ang boses ni Lord Guanzhen ay tumunog sa bulwagan. Ang mga salita ay tila kalahating naiintindihan at kalahating kakaiba sa pandinig ng kabataan. Iilan lamang ang nakaunawa sa kahulugan ng mga salita ni Lord Guanzhen. Ayon sa kanya, ang 9 na hanay ng martial path ay isang pundasyon lamang. Sa yugtong ito, kahit na mas malakas ang iyong lakas kaysa sa iba, walang saysay kung hindi mo maabot ang susunod na kaharian. May naintindihan si Zhao Feng.
Naalala niya isang buwan ang nakalipas nang makausap niya si Master Ye. Sinabi ni Master Ye, ang siyam na hanay ng martial path ay nagsasanay sa katawan at mga buto at bumubuo ng pundasyon. Ngayon, malalim na naalala ito ni Zhao Feng at napagtanto niya na ang tunay na layunin ng siyam na ranggo ng martial path ay hindi tungkol sa pagpatay o kasanayan. Mangangahas na magtanong ang batang ito, kung ang paglilinang at lakas ay hindi mahalaga sa siyam na hanay ng martial path, kung gayon, ano ang silbi ng paglilinang? Tumayo si Feng Hanyo at magalang na nagtanong. Habang ginagawa niya iyon ay isang manipis na pawis na malamig ang lumitaw sa kanyang likod. Ang iba pang siyam na 10 Sky Guards ay hindi napigil ang magpawis din at humanga sa kanyang katapangan. Si Lord Guanzhen ay tila may magandang impresyon kay Feng Hanyo. Ang lakas ay pangalawa sa yugtong ito dahil ang hinaharap ang pinakamahalaga. Isang landas na maaaring maghatid sa iyong kinabukasan ng higit pa. Isang landas na maaaring humantong sa iyo ng higit pa. Naunawaan kaagad ni Zhao Feng. Kapag ang isa ay umabot sa antas ng Lord Guanzhen sila ay nagkaroon ng iba't ibang mga pananaw. Pagbibigay ng isang halimbawa. Ang isang martial artist ay maaaring ang pinakamalakas sa kabuuan ng kanyang ranggo, ngunit kung siya ay walang potensyal at hindi makalusot sa ikapitong ranggo upang maging isang martial master, walang saysay kung siya ang pinakamalakas sa ang ika-6 na ranggo. At sa gayon, hindi sila itataas ng mga paksayon na ito. Nangangahulugan din ito na ang isang sulyap kay Lord Guanzhen ay nakita ang mga potensyal ng 10 Sky Guards at hindi niya masyadong tinitingnan ang kanilang kasalukuyang lakas sa ngayon. Malinaw, ang mga may mas mahusay na potensyal ay karaniwang may mas mataas na paglilinang kaya naman pipili siya ng disipulo mula sa 10 Sky Guards. Kahit na sabihin ko ito, kailangan mo pa ring masuri. Habang sinasabi ito ni Lord Guanzhen, naglabas siya ng isang transparent na bola na kristal na kasing laki ng kamao. Ang bola na ito ay ginawa mula sa isang natatanging material. Sa ilalim ng kanyang senyales, kinuha ni Beimoy ang bowl ang kristal at ibinigay ito sa 10 Sky Guards. Iyan ang bagay na iyon. Naramdaman ni Nan Gongfan ang paglundag ng kanyang puso. Noong taong iyon ay dumating siya kasama si Beimoy sa Spiritual Martial Hall, kinuha din ito ni Lord Guanzhen. Sinabi ni Lord Guanzhen, ito ay isang espesyal na bagay sa mundo dahil masusukat nito ang potensyal ng isang tao sa hinaharap. Maaari nitong tansyahin ang iyong potensyal sa hinaharap sa humigit kumulang 79%. Nang marinig ito ng mga kabataan, hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Maaaring masukat ng isang item ang potensyal ng isang tao. Si Zhao Feng ay interesado. Sa oras na ito, iniabot ni Beimoy ang bowl ang kristal kay Feng Hanyo. Ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay ang iyong kamalayan at inner strength dito. Sinabi sa kanya ni Lord Guanzhen. Opo, Ginoo. Huminga ng malalim si Feng Hanyo at kinalma ang sarili. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang enerhiya sa bowl ang kristal sa kanyang kamay. Weng! Lumitaw ang mga bilog ng puting liwanag sa loob ng bola. Isang bilog, dalawang bilog, tatlong bilog. 5 bilog. Ang ika-5 bilog ay naging berde ngunit hindi tulad ng unang 4 na puti. Nalampasan mo na ang ika-4 na bilog, ibig sabihin, ang iyong potensyal ay higit pa sa isang mortal na katawan. Bagamat okay lang, hindi pa rin ito sapat para maging core disciple ko. Sabi ni Lord Guanzhen. Nang marinig ito ay nanlabo ang mga mata ni Feng Hanyo. Siya ang may pinakamataas na cultivation sa 10 Sky Guards, ngunit sa mga mata ni Lord Guanzhen ay ganoon lang siya. Nang makita ang pagganap ni Feng Hanyo, mas nakaramdam ng kaba ang ibang mga henyo. Hindi nagtagal, turn na ni Lei Kong. Kinuha ni Lei Kong ang bowl ang kristal na may nanginginig na kamay at sa wakas ay ibinaon niya ang kanyang malay dito. Lumitaw ang mga bilog ng puting liwanag sa mga panloob na bahagi ng bola. Isang bilog, dalawang bilog, tatlong bilog, 4 na bilog. Ang mga puting bilog ay huminto sa ika-4 at ang ika-5 ay hindi lumitaw. Ang iyong potensyal ay umabot sa mga limitasyon ng mga mortal, ngunit ito ay napakalayo pa rin sa aking target. Umiling si Lord Guanzhen. Paanong naging ganito? Ang mukha ni Lei Kong ay kasing itim ng uling, parang nawala ang kanyang kaluluwa. Ang pagsusuri na natanggap niya ay mas malala kaysa kay Feng Hanyo. Nakatanggap man lang ng average na pagsusuri si Feng Hanyo.
Susunod, si Lu Xiaoyu na. Ako naman. Si Lu Xiaoyu ay may time na tingin habang inilalagay niya ang kanyang kamalayan sa bola. Sa loob ng bola, may lumitaw na 3 puting bilog sa kanila, iniwan ang isa pang kalahating bilog. Ang ikatlo at kalahating bilog ay medyo mas malala kaysa kay Lei Kong. Isang henyo sa loob ng mga mortal, ngunit hindi ito sapat sa totoong yugto ng mundo. Umiling si Lord Guanzhen. Bukod kay Feng Hanyo, ang dalawa pa ay hindi man lang umabot sa limitasyon ni Lord Guanzhen. Ang potensyal ni Lu Xiaoyu at Lei Kong ay nangungunang antas sa Sun Feather City, ngunit wala silang halaga dito. Tumibok ang puso ni Zhao Fang. Iniisip din niya kung ano ang ibig sabihin ni Lord Guanzhen sa totoong yugto ng mundo. Pagkatapos ni Lu Xiaoyu, si Zhao Yufei na. Ipinikit ni Zhao Yufei ang kanyang mga mata at hinawakan ang kristal gamit ang kanyang malajade na mga kamay. Weng. Ang mga bilog ay pinakawalan sa panloob na bahagi ng kristal, ngunit 3 bilog ang lumitaw pagkatapos ay 5 pagkatapos 4, ito ay lubhang hindi matatag at ang kulay ay hindi puti o berde. Nag-isip ng malalim si Lord Guanzhen. Ang sitwasyon ni Zhao Yufei ay iba sa ibang mga kabataan. Natatangi kaya ang potensyal ni Yufei? Napaisip si Zhao Fang. Ibinuka ni Lord Guanzhen ang kanyang bibig pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang iyong potensyal ay espesyal, ngunit hindi ito dapat higit pa kay Feng Hanyo. Nakatanggap ng ganoong pagsusuri, nagpakawala ng hininga si Zhao Yufei. Nang matapos si Zhao Yufei, ito ang ika-5, pagkatapos ay ang ika-6, pagkatapos ay ang ika-7. Ang mga kabataan pagkatapos ay hindi man lang umabot sa bottom line ni Lord Guanzhen. Ako naman. Kinuha ni Huang Qi ang kristal mula kay Beimoy na may nanginginig na mga kamay. Hindi nagtagal, lumitaw ang 3 at kalahating bilog sa loob ng kristal. Ang kanyang potensyal ay kapantay ng kay Lu Xiaoyu at siya ay nasa nangungunang antas pa rin sa 10 Sky Guards, ngunit siya ay hindi sapat para kay Lord Guanzhen. Nabigo. Nanlumo si Huang Qi, siya ang pinakamataas na henyo ng Pearl Tree City at gusto niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa Province City, ngunit hindi man lang niya naabot ang pinakamababang pamantayan ni Lord Guanzhen. Si Li Ziwan naman ay pagkatapos ni Huang Qi. Si Li Ziwan ay ang kabataang kasama ni Lu Xiaoyu sa panahon ng misyon. Ako. Si Li Ziwan ay labis na kinabahan at hindi siya mapakali. Hinampas ni Beimoy ang kanyang likod at naramdaman ni Li Ziwan na lumamig ang kanyang dugo. Walang silbi ang pagsubok ni Li Ziwan, mayroon lamang siyang 3 bilog. Susunod. Walang ekspresyong sabi ni Lord Guanzhen. Susunod. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Sa wakas ay oras na niya. Ang huli sa 10 Sky Guard ay si Zhao Fang. Sa oras na ito, ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay nabaling sa kanya. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Zhao Fang ang mga inaasahan at kumpiyansa ni Zhao Yufei. Nararamdaman niya ang mga ngiti ni Third Guard at Yelin Yun. Malaki ang pag-asa nila sa potensyal ni Zhao Fang dahil naabot na ni Zhao Fang ang ika-7 ranggo at isa siya sa pinakabata sa 10 Sky Guards. Bago iyon, nauna si Zhao Fang sa misyon ng pagpatay at mayroon siyang memorya na nalampasan maging ang kay Beimoy. Ibinigay ni Beimoy ang bowl ang kristal kay Zhao Fang na may interes sa kanyang mga mata. May malalim siyang impresyon kay Zhao Fang dahil siya lang ang taong makakatalo sa kanya sa mga tuntunin ng pagsasaulo. Bahagyang nanlumo siya matapos matalo kay Zhao Fang noong araw na iyon. Ngayon ay makikita niya kung gaano kalakas ang potensyal ni Zhao Fang. Master, ito ang kabataang mas magaling ang memorya kaysa kay Beimoy at ang unang nakakuha sa misyon ng paglilinis ng bandido. Hindi lang iyon, siya rin ang pinakabata sa 10 Sky Guards. Sabi ni Third Guard sa mahinang boses. Ang kuryosidad at interes ay sumilay sa mga mata ni Lord Guanzhen. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, kinuha ni Zhao Fang ang kristal at inilagay ang kanyang kamalayan pati na rin ang kanyang inner strength. Weng! Agad na lumitaw ang unang bilog. Anong nangyayari? Tumalon ang puso ni Zhao Fang dahil nalaman niya na pagkatapos lumitaw ang isang bilog ay mabagal na nabuo ang susunod. Kahit naganap niyang inilagay ang kanyang kamalayan dito, 1.5 bilog lamang ang nabuo. Naninigas ang mga taong nanonood. Ang potensyal ni Zhao Fang ay hindi dapat mas mahina kaysa kay Feng Hanyo. Nabigo si Lord Guanzhen at may sasabihin sana siya. Pei.
Pei Pei. Biglang nakarinig si Zhao Feng ng tunog ng pagtalon mula sa kaibuturan ng kanyang kaliwang mata na nagpalabas ng sizzles ng init sa kanyang katawan. Weng! Ang mga puting bilog na tumigil sa paggalaw ay biglang umusad muli at umabot sa 2 bilog. Matapos maabot ang 2 bilog, patuloy na nabuo ang mga puting bilog. 2 bilog. 3 bilog. 3.25 bilog. King of Gods, Kabanata 84. Mortal espiritual na katawan. Ang atensyon ng lahat ay nasa kristal na nasa kamay ni Zhao Feng. Biglang nabuo yung bilog tapos huminto ulit, tapos tumalon ulit. Ang pagbabago ay ginawa ang mga puso ng mga nanonood ang nagpakuyom sa kanilang mga puso. Agad na nilunok ni Lord Guanzhen ang kanyang sasabihin, ang pagbabago ay halos naging dahilan ng kanyang maling pagsusuri. Kung tutuusin, ito ang unang beses niyang makakita ng ganito. Si Zhao Feng lamang ang nakakaalam sa kanyang puso na ang kanyang potensyal ay hindi lalampas sa 2 bilog. 2.25 bilog. 3 bilog. 3.25 bilog. Sa init ng kanyang kaliwang mata, umabot sa 3.25 ang dami ng bilog at patuloy pa rin sa pagbuo. 3.25. 4 na bilog. 4.25 bilog. Marami sa mga tao ang nagpipigil ng hininga. 4.25 bilog ang pinakamahusay sa 10 Sky Guards hindi kasama sina Feng Hanyo at Zhao Yufei. Napagtanto ni Zhao Feng na ang 5 bilog ay isang buong antas, ngunit pagkatapos ng 4.25 bilog ay pinakipot ay bumagal ang pag-unlad. Biglang naglabasan ang panibagong pulso ng init mula sa kanyang kaliwang mata. 4 na bilog at kalahati. 5 bilog. Lumitaw ang isang malabong berdeng kulay habang ang ika-5 bilog ay nag-condense. Ito ang limitasyon na maaaring maabot ni Zhao Feng nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata dahil alam niyang madarama ito ni Lord Guanzhen. Ang ika-5 bilog ay lumitaw, ngunit ito ay bahagyang mas mahina kaysa kay Feng Hanyo. Dapat itong kalahating espiritual na katawan. Muling naging normal ang ekspresyon ni Lord Guanzhen. Malinaw na ang potensyal ni Zhao Feng ay nasa ibaba lamang ni Feng Hanyo at hindi ito nakapagbigay sa kanya ng sorpresa. Kalahating espiritual na katawan. Hindi sapat. Kinuha ni Beimoy ang kristal na may pagkabigo sa kanyang mga mata. Malinaw na na-overestimate niya si Zhao Feng. Guro, alin ang kukunin mo? Tanong ni Third Guard. Wala ni isa sa kanila ang sapat na mabuti para maging pangunahing disipulo ko. Umiling si Lord Guanzhen. Hanggang ngayon, ang tanging nakalulugod sa kanya ay si Beimoy. Nang marinig ito, ang lahat ng mga kabataan ay naging mapait. Ngunit ang henerasyong ito ng Sky Guards Battalion ay talagang mas malakas kaysa dati. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging aking panlabas na mga alagad. Ang mga salita ni Lord Guanzhen ay pilipit. Panlabas na disipulo. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Hanyo at kasamahan. Bagamat hindi malamang na maging isang pangunahing disipulo, pangarap pa rin na maging kanyang panlabas na disipulo. Si Lord Guanzhen ay isang alamat sa Cloud Country, kahit ang Martial Masters ay humingi ng mga payo mula sa kanya. Kung maaari silang maging kanyang panlabas na alagad, magkakaroon sila ng pagkakataong tumanggap ng mga turo mula sa kanya. Higit pa rito, ang Third Guard at Ye Linyon ay kanyang mga panlabas na disipulo lamang. Mga alagad sa labas. Alin? Tanong ni Ye Linyon. Ang dalawang ito ay parehong may espiritual na katawan kaya wala silang problema sa pagiging aking panlabas na disipulo. Tumingin si Lord Guanzhen kina Feng Hanyo at Zhao Yufei. Paano si Zhao Feng? Siya ang pinakabata dito at siya ay may mataas na kultibasyon, ang kanyang memorya ay mas mahusay kaysa kay Beimoy, siya rin ang nauna sa misyon. Mabilis na sabi ni Ye Linyon. Si Zhao Feng ang henyo na kinuha niya mula sa Sun Feather City at mataas ang inaasahan niya sa kanya. Magiging mahirap sa kanyang kalahating espiritual na katawan. Sabi ni Lord Guanzhen pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ngunit nang makitang tila pinupuri siya ni Third Guard at Ye Linyon, hindi niya napigil ang matawa. O sige, hayaan mo na siya. Ang pagkuha ng 3 alagad ng sabay-sabay ay sumisira sa aking record. Habang nagpa siya si Lord Guanzhen, ngumiti si Ye Linyon at Third Guard kay Zhao Feng. Binalikan din ni Zhao Feng ang mapagpasalamat na tingin. Guro, hindi ka magsisisi na kunin siya. Tiwalang sabi ni Ye Linyon. Oh,
Hindi alam ni Lord Guanzhen kung saan nanggaling ang pagtitiwala ni Yelin yun. Hindi nagpaliwanag si Yelin yun. Naalala niya ang aura na inilabas ni Zhao Feng nang isagawa ang kanyang mga kasanayan pabalik sa pamilya Zhao. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa ika-9 na ranggo at sa oras na iyon, si Zhao Feng ay nasa ika-5 ranggo lamang. Feng Hanyu, Zhao Yufei, Zhao Feng. Mula ngayon, ikaw ay magiging mga panlabas na disipulo ni Lord Guanzhen. Inihayag ng third guard. Hindi mo kailangang maging masyadong formal dahil ikaw ay mga panlabas na disipulo. Napangiti ng mahina si Lord Guanzhen. Ang kanyang paningin ay nag-scan sa kabuuan ni Zhao Feng at ang dalawa pa bago napahinga sa Beimoy. Noon lang siya nagbigay ng totoong ngiti. Naunawaan ni Zhao Feng at ng iba pa na ang mga panlabas na disipulo ay paminsan-minsan lamang makakatanggap ng mga payo. Kung minsan, ang mga panlabas na disipulo ay hindi makakakuha ng anumang bagay. Si Lord Guanzhen ay mayroon lamang Beimoy bilang isang pangunahing disipulo at ito ang huli na ganap niyang palakihin. Pagkatapos ng seremonya ng Master Disciple, umalis ang iba pang 70 Sky Guard. Hindi nagtagal, si Lord Guanzhen na lang at ang kanyang mga disipulo ang naiwan. Third Guard at Yelin yun ay may kanya-kanyang assignment at umalis. Sa makatuwid, naiwan na lamang sina Beimoy, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Yufei at Zhao Feng. Maaari kayong magtanong sa akin dahil naging mga alagad ko na kayo ngayon. Ibinuka ni Lord Guanzhen ang kanyang bibig at sinabing, mga tanong. Sina Feng Hanyu, Zhao Yufei at Zhao Feng ay nasa sabik. Malinaw na marami silang tanong na itatanong sa maalamat na figurang ito. Master, ano ang espiritual na katawan? Ang unang taong nagtanong ay si Feng Hanyu. Espiritual, mortal na katawan. Ito ang narinig ni Zhao Feng mula kay Lord Guanzhen noon. Mayroong daan-daang bilyong tao sa kontinenteng ito at ang kanilang potensyal ay napagpasyahan kapag sila ay ipinanganak. Mahigit 79% ng mga tao ay normal at mayroon silang mortal na katawan. Ipinaliwanag ni Lord Guanzhen ang konsepto ng mortal body. Naunawaan ni Zhao Feng ang ibig niyang sabihin. Karamihan sa mga tao sa mundong ito ay may mga mortal na katawan. Halimbawa, bago sumanib si Zhao Feng sa mata, mayroon siyang 100% mortal body. Ngunit pagkatapos ng pagsanib ng misteryosong kaliwang mata, ang kanyang dugo at potensyal ay naapektuhan lahat at ito ay naging kalahating espiritual na katawan. Ang mortal na katawan ay nahahati sa iba't ibang antas. Mababa, gitna, mataas at limitasyon. Nangangahulugan ito na mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mga mortal na katawan. Sa pagsusulit, ang ibig sabihin ng isang bilog ay low-tier mortal body, dalawa ang ibig sabihin ng middle-tier mortal body. 4 na bilog ang ibig sabihin ay limit-tier mortal body. Patuloy ni Lord Guanzhen. Si Zhao Feng ay hindi pa nakarinig ng ganito dati. Ang ika-5 bilog ay nangangahulugan ng espiritual na katawan. Ang mga taong may espiritual na katawan ay may kalamangan kumpara sa mga may mortal na katawan. Ang mga henyong iyon ay makakarating sa Holy Martial Path sa loob lamang ng ilang oras depende sa kung gaano kahusay ang kanilang mga master. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Lord Guanzhen kung ano ang ibig sabihin ng mortal and spiritual body. Nadagdagan nito ang kaalaman ni Zhao Feng. Tinansya niya na si Zhao Linlong ay nasa 3 bilog at kalahati, sa pagitan ng high tier at limit tier ng isang mortal body. Sunod, nagtanong si Zhao Yufei kay Lord Guanzhen. Nagtanong si Zhao Yufei, Guro, may mga kaharian ba sa itaas ng Holy Martial Path? Nang marinig ang tanong na ito, nagpakita rin ng interes si Zhao Feng. Noong nanatili siya sa Sun Feather City, ang Martial Path lang ang alam nila. Alingaw lang ang Holy Martial Path. Pagharap kay Lord Guanzhen Zhao, naisip ni Feng na narating na niya ang Holy Martial Path. Pagkatapos, mayroon bang mga kaharian sa itaas ng Holy Martial Path? Oo, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lord Guanzhen habang siya ay time na nagsasalita. Ngunit ito ay isang antas na hindi mo maaaring hawakan. Nang marinig ito, naramdaman ni Zhao Feng at ng dalawa pa ang paggalaw ng kanilang puso. Mayroong mas matataas na kaharian sa itaas ng Holy Martial Path. Hindi nagtagal, nagtanong si Zhao Feng. Ano ang pinakamahalaga sa 9 na hanay ng Martial Path?
Ang katawan ang pinakamahalaga. Ang punto ng martial path ay palakasin ang dugo, buto at organo. Ang tunay na gamit ng inner strength ay hindi para pumatay ng tao, ngunit ginagamit ito para palakasin ang sariling katawan. Sa puntong ito, maraming magsasaka ang napunta sa maling landas. Ngumiti si Lord Guanzhen. Hindi nakapagtataka. Sigurado na ngayon si Zhao Feng sa kanyang iniisip noon. Master, ano ang punto mo sa pagpapalaki ng napakaraming henyo? Tinanong ni Zhao Feng ang tanong na pinaka-naguguluhan sa kanya. Simula nang pumasok siya sa Guanzhen Palace, narinig niya ang iba na nagsasabing mahal ni Lord Guanzhen ang mga henyo at ipapadala niya ang kanyang mga tauhan sa buong bansa upang kunin sila. Siya at si Zhao Yufei ay natagpuan ng Guanzhen Corps at si Ye Linyon ay personal na dumating upang kunin sila. Ang tanong ni Zhao Feng ay nagpatigas sa katawan ni Lord Guanzhen at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Zhao Feng at ng iba pa ang pressure na dumaan sa kanila. Malinaw na walang nagawa si Lord Guanzhen, hindi man lang niya pinakawalan ang kanyang aura, ngunit ang pressure mula sa kanyang mental energy ay naging dahilan upang manginig ang iba. Sa kabutihang palad, ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng isang iglap. Kahit noon pa man, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Feng Hanyo. Zhao Feng. Ang tanong na ito ay walang kinalaman sa iyo. Si Master ay kumukuha ng mga henyo dahil mahal niya sila. Sa tingin mo ba may layunin ang Master na iyon? Galit na sigaw ni Nan Gongfan.